Noong Agosto 2021, isinasagawa ng iglesia ang gawain ng pag-aalis at hiniling sa akin ng lider na magsulat ng ebalwasyon tungkol sa nanay ko. Hindi ko maiwasang mag-alala ng kaunti. Kamakailan lang kasi ay ibinukod sa bahay ang nanay ko at bagamat hindi ko alam kung kumusta ang paggampanya sa tungkulin, alam kong pagkatapos siyang maibukod, palagi na niyang iniisip na magtrabaho para kumita ng pera at mamuhay ng marangya. At ang mga perspektiba sa likod ng kanyang paghahangad ay tulad ng sa mga walang pananampalataya na nagpapakita ng ilang pag-uugali ng isang hindi mananampalataya. Nang maisip kong iniimbestigahan ang nanay ko at posibleng mapaalis sa iglesia, naghalo-halo ang nararamdaman ko. 30 taon nang nananampalataya sa Diyos ang nanay ko. Tinitiis niya palagi ang pangungutya at paninirang puri ng mga kamag-anak at madalas din siyang usigi ng tatay ko, binubugbog at pinagagalitan pero hindi niya iniwan ang Diyos. Pinalaki pa nga niya ako sa pananalig at sinuportahan niya ako sa paggawa ko ng tungkulin ng full-time. Patuloy rin siyang gumagawa ng tungkulin niya sa iglesia. Araw-araw siyang nagdarasal at nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Siguro, hindi lang maganda ang kalagayan niya nitong huli at naging negatibo siya at lugmok ang espiritu. Pero maibibilang pa rin siya na isang taong taos-pusong nananampalataya sa Diyos. Kaya hindi naman siya dapat paalisin, di ba? Pag-uwi ko sa bahay, gusto ko sanang ituro ang mga problema niya para makapagnilay-nilay siya. Magkaroon ng pagkaunawa at agad na magsisi at magbago. Tinanong ko ang nanay ko kung bakit siya ibinukod. Sabi niya, noong Oktubre ng nakaraang taon, nagsimula siyang gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy. Pero nang lumipat siya sa isang bagong bahay, walang mga gamit sa bahay, kaya sumulat siya ng 3 liham para hilingin sa pangkat ng mga pangkalahatang usapin na dalhin ang mga iyon. Pero hindi nila dinala ang mga ito. Kaya umuwi ang nanay ko at nanatili roon ng mahigit 10 araw. Kalaunan, matindi siyang pinungusan ng lider. Sinabing, iniwan niya ang kanyang tungkulin at naging irresponsable siya. Sa isa pang pagkakataon, tumutulong ang nanay ko sa ilang kapatid na maglipat at hiniram niya ang scooter ng isang sister na naaresto. Kinabukasan, pinungusan ng leader ang nanay ko. Sinabing, maaari itong magdulot ng mga panganib at sinabihan niya ang nanay ko na magtago kaagad. Labis na lumaban ang nanay ko noon at umuwi siya agad. Pagkatapos niyon, hindi na siya inatasan ng leader ng anumang tungkulin. Sinabi rin ng nanay ko na noong 2020, umalis siya ng bahay para gawin ang kanyang tungkulin ng full-time. Pero makalipas lang ang 2 araw, sinabihan siya ng leader na bumalik. Sinabing, kung isusuplong siya ng tatay ko sa pulis, mailalagay sa panganib ang mga kapatid. Pagka-uwi niya, hindi na siya agad inatasan muli ng leader ng anumang tungkulin. Sobra akong nagalit nang marinig ko iyon. At naisip ko, nagkusa na ngang lumabas ang nanay ko para gawin ang tungkulin niya. Bakit siya pinigilan ng leader? Pagkakait iyon sa karapatan niyang gawin ang tungkulin niya at pagdurog sa kanyang motibasyon. Kung hindi naaarok ng mga lider at manggagawa ang mga prinsipyo at basta na lang nilang paaalisin ang nanay ko, hindi ba't ginagawa nila ng mali ang isang mabuting tao? Sobrang hindi patas. Hindi. Kailangan kong alamin ang punot dulo nito. Hindi ko pwedeng hayaang magdusa ang nanay ko sa mga di makatarungang paratang. Makalipas ang ilang araw, nagkataong nakasalubong ko ang leader ng iglesia, kaya tinanong ko siya. Hindi naging madali para sa nanay ko na lumabas at gawin ang tungkulin niya. Bakit ninyo siya pinabalik? Naging negatibo tuloy ang kalagayan niya ng matagal dahil dito. Sinabi ng leader na pangunahing dahilan nito ay ang pagkakaroon ng malupit na pagkatao ng tatay ko. At kung wala raw sa bahay ang nanay ko, baka tumawag siya sa pulis na posibleng makadamay sa ibang mga kapatid. Sinabi rin niya na palaging kumikilos ang nanay ko ayon sa lagay ng kalooban niya
at ginagawa kung ano ang gusto niya. Kapag positibo ang pakiramdam niya, handa siyang gawin ang lahat. Pero kapag negatibo siya, ayaw niyang makinig kahit sino pa ang makipagbahaginan o tumulong sa kanya. At madali niyang talikuran ang kanyang tungkulin. Ginagawa niya ang tungkulin niya kung paano niya gusto at kumikilos siya ayon sa kagustuhan niya. At karamihan sa mga kapatid ay hindi naglakas loob na magtiwala sa kanya. Dahil mas malaki ang pinsalang idudulot kaysa sa kabutihan ng pag-alis niya sa bahay para gawin ang tungkulin, isinaayos na lang na pauwiin siya. Sinabi pa ng leader, noong ginagawa niya ang tungkulin ng pagpapatuloy at lumipat siya sa bagong bahay, nakita niyang kulang sa gamit ang bahay pero ayaw niyang gumastos ng sarili niyang pera. Kaya sumulat siya sa pangkat ng mga pangkalahatang usapin at ipinilit na ipadala ang mga gamit sa loob ng isang araw. Pero kulang sa oras at nang matanggap ng pangkat ng mga pangkalahatang usapin ang sulat, lampas na sa itinakda niyang deadline. Nagreklamo siya noon sa mga kapatid at inabandona pa ang tungkulin niya. Umuwi siya sa loob ng kalahating buwan. Kalaunan, pinungusan siya dahil sa pagiging irresponsable sa kanyang tungkulin at bagamat inamin niya sa salita ang kanyang pagkakamali, pagkatapos noon, ganoon pa rin siya. Sa isa pang pagkakataon, kahit na may sarili siyang electric scooter, ipinilit niyang gamitin ang electric scooter ng isang sister na naaresto na lumikha ng isang mapanganib na sitwasyon. Nang pungusan siya ng mga kapatid pagkatapos noon, uminit ang ulo niya at sinabing, "Kapag maayos ang gawa ko, hindi ninyo pinapahalagahan. Pero sa sandaling magkamali ako, pinupungusan ninyo ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na gagawin ang tungkuling ito. Uuwi na ako. Kahit mapunta pa ako sa impyerno, ayaw ko na." Kami ng supervisor ay parehong nakipagbahaginan sa kanya, pero hindi niya talaga tinanggap at kinuha na lang niya ang mga gamit niya at umalis. Nagulat ako nang marinig ang lahat ng ito mula sa leader. Hindi pala tulad ng sinabi ng nanay ko ang mga nangyari. Hindi ko inasahan na ganoon pala siya kasutil at na nakapagdulot siya ng napakaraming pagkagambala at panggugulo sa gawain ng iglesia. Kaya pala gustong maunawaan ng leader ang palagian niyang pag-uugali. Masyadong halata ang pag-uugali ng nanay ko bilang isang hindi mananampalataya. At natakot akong malamang na mapaalis nga siya sa pagkakataong ito. Kung talagang mapaaalis siya, matatapos na ang paglalakbay niya sa pananalig. At sa huli, mapaparusahan siya sa mga kalamidad. Kawawa naman. Sumama ang pakiramdam ko nang maisip ko ito. Talaga bang umabot na sa puntong kailangan ng paalisin ang nanay ko? Pakiramdam ko, baka kung makikipagbahaginan ulit ako sa kanya at magpakita siya ng mga sinyalis ng pagsisisi, baka makapagtrabaho pa rin siya sa iglesia. Kaya tinanong ko ang leader. Dahil sa pag-uugali ng nanay ko, naipaliwanag ba ninyo ng malinaw ang kalikasan at mga kahihinatnan ng mga isyong ito sa pakikipagbahaginan sa kanya? Hinimay at inilantad ba ninyo siya gamit ang mga salita ng Diyos? Kung mahina ang kanyang abilidad na umarok, mababa ang kakayahan, o lubhang tiwali ang kanyang disposisyon, mas lalo siyang nangangailangan ng pagbabahaginan at pagpupungos. Pagkarinig nito, sinabi ng leader, "Nakipagbahaginan kami sa kanya pero hindi niya tinanggap. Pwede mong subukang makipagbahaginan sa kanya at tingnan kung magpapakita siya ng anumang sinyalis ng pagsisisi at pagbabago." Pag-uwi ko sa bahay, nagmadali akong makipagbahaginan sa nanay ko. Tinalakay ang lahat ng ginawa niya sa iglesia, nakipagbahaginan at hinimay ang bawat isa. Pero wala talaga siyang ipinakitang anumang sinyalis ng pagsisisi o pag-amin sa kasalanan. At sa halip, patuloy siyang nakatuon sa iba at sa mga partikular na bagay. Sabi niya, "Bakit ako lang ang sinasabihang magnilay-nilay? Wala bang pagkakamali ang mga leader?"
Huwag kang basta makikinig sa sinasabi nila. Baka hindi rin sila tama. Minsan, ang mga pagsasaayos ng mga lider ay labag din sa mga prinsipyo. Kung hindi, bakit magpapahayag ang Diyos ngayon ng napakaraming salita tungkol sa pagkilatis sa mga huwad na lider? Kasi napakaraming huwad na lider sa paligid ngayon. Nang makita kong nakikipagtalo pa rin ang nanay ko tungkol sa tama at mali, sobrang nabalisa ako at nadismaya. Kaya binalaan ko siya. Kung hindi ka magninilay-nilay at magsisisi, paaalisin ka. Pagkarinig niyon, sinabi ng nanay ko sa salita na handa siyang magbago at magsisi, pero hindi nagtagal. Sinabi niya sa akin, "Sa tingin ko, mas mabuting maghanap ka na ng trabaho. Huwag mong masyadong seryosohin ang pananalig mo. Napakaraming tao na nagtatrabaho at ginagawa ang tungkulin nila ng sabay at nananampalataya pa rin sila sa Diyos, hindi ba? At sa lahat ng taong gumagawa ng tungkulin ng full-time, hindi naman mahalaga kung mabawasan ng isa. Dapat magtira ka ng daan palabas para sa sarili mo at isipin mo ang kinabukasan mo. Nanay mo ako, sinasabi ko ang lahat ng ito para sa kapakanan mo. Kung hindi ka makikinig sa akin, pagsisisihan mo ito." Nang marinig kong sabihin niya ang mga bagay na ito, nagalit ako at nabalisa. Sa sumunod na buwan o higit pa, kahit paano ako makipagbahaginan sa kanya, ayaw niya talagang magnilay-nilay o kilalanin ang sarili niya. Sa halip, patuloy siyang nakikipagtalo at binibigyang katwiran ang sarili niya. Binabaluktot ang mga katunayan at hinahanapan ng butas ang mga lider at manggagawa. Tinangka niya akong akitin na hangarin ang mga makamundong bagay at paulit-ulit niya akong hinadlangan sa pagpunta sa mga pagtitipon at paggawa ng tungkulin ko. Lubusan kong nakita ang kanyang diwa, isa siyang hindi mananampalataya. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Kung kaswal lang at walang pagpipigil ang pananalita at asal ng mga mananampalataya, na tulad ng mga walang pananampalataya, mas buktot pa sila kaysa mga walang pananampalataya. Sila ay tipikal na masasamang demonyo. Hindi ba't ubod ng sama na may mga taong gustong magbusisi at gumamit ng mga pamamaraan na hindi epektibo kapag may nangyayari sa kanila? Isa itong malaking problema. Ang mga taong malinaw ang pag-iisip ay hindi gagawa ng pagkakamaling ito. Ngunit ganito ang mga taong wala sa katwiran. Palagi nilang iniisip na ginagawang mahirap ng iba ang mga bagay-bagay para sa kanila, na sadyang pinahihirapan sila ng iba, kaya palagi nilang inaaway ang ibang tao. Hindi ba't paglihis ito? Hindi sila nagsisika pagdating sa katotohanan. Mas gusto nilang busisihin ang mga hindi mahalagang usapin kapag may nangyayari sa kanila. Humihingi sila ng mga paliwanag, nagsisikap na huwag mapahiya, at palagi silang gumagamit ng mga solusyon ng tao para harapin ang mga bagay na ito. Ito ang pinakamalaking hadlang sa buhay pagpasok. Kung nananalig ka sa Diyos sa ganitong paraan o nagsasagawa sa ganitong paraan, hinding-hindi mo makakamit ang katotohanan dahil hindi ka kailanman lumalapit sa harap ng Diyos. Hindi ka kailanman lumalapit sa harap ng Diyos para tanggapin ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyo, ni hindi mo ginagamit ang katotohanan para harapin ang lahat ng ito. Sa halip, ay gumagamit ka ng mga solusyon ng tao para harapin ang mga bagay-bagay. Sa makatuwid, sa mga mata ng Diyos, masyado ka nang nalihis mula sa Kanya. Hindi lamang nalayo ang puso mo sa Kanya, ang buo mong pagkatao ay hindi namumuhay sa Kanyang presensya. Ganito ang tingin ng Diyos sa mga taong palaging sinusuri ng husto ang mga bagay-bagay at nagbubusisi. Sinasabi ko sa inyo na anuman ang tungkuling ginagampanan ng isang mananampalataya sa Diyos, pinangangasiwaan man niya ang mga panlabas na bagay o ang isang tungkulin na may kaugnayan sa iba't ibang gawain,
o larangan ng kadalubhasaan sa sambahayan ng Diyos, kung hindi siya madalas na humaharap sa Diyos at namumuhay sa kanyang presensya, at hindi siya naglalakas loob na tanggapin ang kanyang pagsisiyasat at hindi niya hinahanap ang katotohanan mula sa Diyos, kung gayon, isa siyang hindi mananampalataya at siya ay hindi naiibas sa isang taong walang pananampalataya. Sinasabi ng Diyos na kung matapos manampalataya sa Diyos, ang pananalita at asal ng isang tao ay tulad pa rin ng sa mga walang pananampalataya at anuman ang mangyari, hindi siya kailanman tumatanggap ng mga bagay mula sa Diyos. Palagi siyang nakatuon sa mga tao at isyu at hindi niya kailanman tinatanggap ang katotohanan. Kung gayon, ang taong iyon ay isang hindi mananampalataya. Naisip ko kung paanong maraming taon nang nananampalataya sa Diyos ang nanay ko, pero hindi siya kailanman tumanggap ng mga bagay mula sa Diyos. Sinasabi niyang handa siyang dumalo sa mga pagtitipon at gawin ang kanyang tungkulin, pero hindi iyon kailanman naging taos-puso. Sa tuwing nasasangkot ang mga interes ng kanyang laman, isinasantabi niya ang kanyang tungkulin at gaano man karaming beses siyang pinagbahaginan ng mga kapatid, hindi niya kailanman tinanggap ni isa man dito. Kahit na pagkatapos maibukod, ay hindi pa rin siya nagnilay-nilay sa kanyang mga isyo. At sa halip, binaluktot niya ang mga katunayan, dumaing siya ng hinanakit niya at nagreklamo. Tumanggi siyang aminin ang katunayan na nagdulot siya ng mga pagkagambala at panggugulo. Nakatuon siya sa mga tao at bagay-bagay. Walang tigil na kinulit ang mga tao at pinanghawakan ang mga pagkakamali ng mga lider at manggagawa. Nang makita niyang wala na siyang pag-asang makatanggap ng mga pagpapala, sinimulan niyang hangarin ang isang buhay na mayaman at tumuon sa pagkain, pananamit at kasiyahan. Nagpakalat pa nga siya ng mga kuro-kuro. Nagbulalas ng pagkanegatibo at ginulo at hinadlangan ako sa pagdalo sa mga pagtitipon at paggawa ng aking tungkulin. Tinangka niya akong akitin na magtrabaho para sa pera tulad niya at tahakin ng isang makamundong landas. Nakita ko na maraming taon nang nananampalataya sa Diyos ang nanay ko, pero hindi niya talaga tinanggap ang katotohanan. At ang kanyang mga salita, pag-uugali, at mga pananaw ay ganap na katulad ng sa mga walang pananampalataya. Isa siyang ganap na hindi mananampalataya. Dahil isinasagawa ng iglesia ang gawain ng pag-aalis, dapat kong isulat ang lahat ng kanyang pag-uugali at iulat ito sa mga lider. Pero kung gagawin ko iyon, tiyak na paaalisin siya. Naisip ko kung paanong mas pabor sa mga lalaki kaysa sa mga babae ang pamilya ko noong bata pa ako. Naging malalamig sa akin ang lola, tiya at tiyo ko at hindi rin ako kailanman inalagaan ng tatay ko. Ang tanging ginagawa niya araw-araw ay manigarilyo at uminom. At kapag masama ang mood niya, nagmumura siya, nananakit ng tao at nagbabasag ng mga gamit. Sa bahay, kaming dalawa lang ng nanay ko ang nagdadamayan. Dinala rin ako ng nanay ko sa harap ng Diyos at sinuportahan ako sa paggawa ng aking tungkulin ng full-time. Napakaraming dugo ng puso niya ang ibinayad niya para sa akin. Kung malaman niyang iniulat ko ang kanyang pag-uugali, hindi ba madudurog ang puso niya? Hindi ba siya lubos na madidismaya sa akin? Pakiramdam ko, ang paggawa nito ay mangangahulugang talagang wala akong konsensya at talagang bibiguin ko siya. Sa isiping ito, hindi ko na napigilan pa ang aking mga luha at nakaramdam ako ng matinding pagkabagabag at pasakit. Matapos itong pag-isipan ng paulit-ulit, hindi ko na iniulat ang pag-uugali ng nanay ko bilang isang hindi mananampalataya at isinantabi ko na lang ang usapin. Makalipas ang mahigit 1 buwan, muling hiniling sa akin ng leader na isulat ang tungkol sa pag-uugali ng nanay ko.
Medyo nabagabag pa rin ako, kaya nagdasal ako at tumulog sa Diyos. O Diyos, nag-iipon ang iglesia ng impormasyon tungkol sa nanay ko bilang isang hindi mananampalataya. Kailangan nilang iulat ko ang pag-uugali niya. Pero nag-aatubili pa rin ako. Iniisip na ang pag-uulat sa pag-uugali niya ay mangangahulugang wala akong konsensya. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Pakiusap, tulungan mo akong malutas ang kalagayang ito. Kalaunan, naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nabasa ko dati, kaya hinanap ko ito para basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag nagsisimulang gumawa ang Diyos sa isang tao, kapag napili niya ang isang tao, hindi niya ito ibinabalita kanino man, ni hindi niya ito ipinahahayag kay Satanas, lalo nang hindi siya gumagawa ng anumang maringal na paggalaw. Napakatahimik at napakasimple lamang niyang ginagawa ang kinakailangan. Una, pumipili siya ng isang pamilya para sa iyo. Ang pinagmulan ng iyong pamilya, ang iyong mga magulang, ang iyong mga ninuno, lahat ng ito ay maagang pinagpapasyahan ng Diyos. Sa madaling salita, hindi ginagawa ng Diyos ang mga pagpapasyang ito ng padalos-dalos. Sa halip, matagal na niyang sinimulan ang gawaing ito. Kapag nakapili na ang Diyos ng isang pamilya para sa iyo, pinipili naman niya ang petsa kung kailan ka isisilang. Pagkatapos, nanunood ang Diyos habang isinisilang kang umiiyak sa mundo. Pinapanood niya ang iyong pagsilang, nanunood siya habang binibigkas mo ang iyong unang mga salita, nanunood habang nadadapa ka, at humahakbang ng mga una mong hakbang habang nag-aaral kang maglakad. Unay humahakbang ka ng isa, at pagkatapos ay isa pa. At ngayon ay nakakatakbo ka na, nakakatalon, nakakapagsalita, at nakakapagpahayag ng iyong mga damdamin. Habang lumalaki ang mga tao, nakapako ang titig ni Satanas sa bawat isa sa kanila, kagaya ng isang tigreng nakamasid sa bibiktimahin nito. Ngunit sa paggawa ng kanyang gawain, hindi kailanman napailalim ang Diyos sa anumang mga limitasyong nagmumula sa mga tao, pangyayari o bagay-bagay, ng espasyo o panahon. Ginagawa niya kung ano ang dapat at kailangan niyang gawin. Sa proseso ng paglaki, maaari kang makasagupan ng maraming bagay na hindi mo gusto, pati na ng karamdaman at kabiguan. Ngunit habang lumalakad ka sa landas na ito, ang iyong buhay at ang iyong kinabukasan ay nasa mahigpit na pangangalaga ng Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng tunay na garantiya na tatagal sa buong buhay mo, sapagkat siya ay nasa tabi mo, binabantayan ka at inaalagaan. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pamilyang ating sinilangan, ang pagpapalaki sa atin at ang ating mga kalagayan sa buhay ay pauna ng inordin at isinaayos lahat ng Diyos. Ang katunayang buhay ako ngayon, nakakapanampalataya sa Diyos at nakakagawa ng tungkulin sa iglesia, ay ganap na dahil sa gabay at proteksyon ng Diyos. Nang isilang ako ng nanay ko, nahirapan siya sa panganganak at kritikal ang sitwasyon. Tinanong ng doktor ang tatay ko kung sino ang ililigtas, ang nanay ko o ako. Sobrang natakot ang tatay ko na nanginginig ang mga kamay niya at hindi niya alam ang gagawin. Nagdasal noon ang nanay ko sa Panginoong Hesus at dahil sa proteksyon ng Diyos, pareho kaming nakaligtas ng nanay ko. Isa pa, noong bata ako, naglalaro ako at naitusok ko sa mata ko ang isang patpat na may buhangin. Agad na nabulag ang kanang mata ko. Nataranta ako at inakalang mabubulag na ako. Kinusot ko ng kinusot ang mata ko pero hindi ko mailabas ang buhangin. Sa sobrang pagkabalisa ko, ang tanging nagawa ko ay tumawag sa Panginoong Hesus sa puso ko. Pagkatapos,
Patuloy na lumuha ang mata ko at naanod palabas ang buhangin. Sa huli, bahagya lang lumubog ang kanang mata ko kumpara sa kaliwa. Pero normal pa rin ang paningin ko. Dati, akala ko maswerte lang ako. Pero matapos basahin ang mga salita ng Diyos, sa wakas ay napagtanto kong ang Diyos pala ang nagbabantay at nagpuprotekta sa akin sa likod ng lahat. Sa paningin ng tao, mukhang sobrang naghirap ang nanay ko para palakihin ako at inilapit pa nga niya ako sa Diyos. Pero ayon sa mga salita ng Diyos, kung kailan ako ipinanganak, ang uri ng kapaligirang kinalakihan ko, ang mga taong makikilala ko, ang mga bagay na mararanasan ko, at kung kailan ako darating sa iglesia para gumawa ng tungkulin, ay nasa ilalim lahat ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Inakay ako ng Diyos sa bawat hakbang ko. Nang maisip ko ito, labis akong naantig. At naisip ko, talagang napakadakila ng Diyos. Ang pag-ibig niya ay totoong-totoo. Pero patuloy kong nararamdaman na dahil tiniis ng nanay ko ang hirap at pagod para palakihin ako, may utang na loob ako sa kanya. Kaya para mapanatili siya sa iglesia, sinadya kong pagtakpan ang marami niyang pagpapamalas bilang isang hindi mananampalataya. Prinotektahan ko siya at hindi ko pinangalagaan ang gawain ng iglesia. Ito ang talagang nagpakita ng kawalan ng konsensya. Pagkatapos, nabasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos na labis na umantig sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, natutukoy ang kinalabasan ng lahat ayon sa diwa ng kanilang mga gawa at palagi itong angkop na natutukoy. Walang sino mang makapapasan sa mga kasalanan ng iba. Higit pa, walang sino mang makatatanggap ng kaparusahan na nauukol sa iba. Ito ay lubos. Sa huli, ang mga gumagawa ng pagiging matuwid ay mga gumagawa ng pagiging matuwid, at ang mga taong gumagawa ng masama ay mga taong gumagawa ng masama. Tutulutang makaligtas sa kalaunan ang mga gumagawa ng katuwiran, samantalang wawasakin ang mga taong gumagawa ng masama. Ang mga banal ay mga banal, hindi sila madumi. Ang madudumi ay madudumi, at walang isa mang bahagi nila ang banal. Ang mga taong wawasakin ay ang lahat ng masasama, at ang mga makaliligtas ay ang lahat ng mga matuwid, kahit pa gumaganap ng mga matuwid na gawa ang mga anak ng masasama, at kahit pa gumagawa ng masasamang gawa ang mga magulang ng mga matuwid. Walang ugnayan sa pagitan ng isang nananampalatayang esposo at ng isang di nananampalatayang esposa. At walang ugnayan sa pagitan ng mga nananampalatayang anak at mga di nananampalatayang magulang. Ganap na hindi magkaayon ang 2 uring ito ng mga tao. Bago pumasok sa pamamahinga, ang mga tao ay may pagmamahal sa laman, sa pamilya, ngunit sa sandaling pumasok sila sa pamamahinga, wala nang magiging anumang mga pagmamahal sa laman, sa pamilya. Raragasa ang mga tubig, guguho ang mga bundok, maglalaho ang malalaking ilog, magbabago palagi ang tao, lalamlam ang araw, magdidilim ang buwan, wala nang mga panahon na mamumuhay sa kapayapaan ang tao, mawawala na ng katahimikan sa lupa, hindi na muling mananatiling panatag at tahimik ang kalangitan, at hindi na magtitiis. Mapapanibago ang lahat ng bagay, at mababawi ang kanilang orihinal na anyo. Magkakawatak-watak ang lahat ng sambahayan sa lupa, at mahahati-hati ang lahat ng bansa sa mundo. Mawawala na ang mga panahon na magbabalikan ang mag-asawa, hindi na muling magkikita ang ina at anak na lalaki, hindi na kailanman magtatagpo ang ama at anak na babae. Dudurugin ko ang lahat ng dating nasa lupa. Hindi ko binibigyan ng pagkakataon ang mga tao na magpahayag ng kanilang mga damdamin,
sapagkat wala akong mga damdamin ng laman at natutunan kong kamuhian ng sukdulan ang mga damdamin ng mga tao. Dahil sa mga damdamin sa pagitan ng mga tao, kaya ako naitaboy sa isang tabi at sa gayon ay naging iba ako sa kanilang paningin. Dahil sa mga damdamin sa pagitan ng mga tao, kaya ako nakalimutan. Dahil sa mga damdamin ng tao, kaya niya sinasamantala ang pagkakataong kunin ang kanyang konsensya. Dahil sa mga damdamin ng tao, kaya siya laging tumututol sa aking pagkastigo. Dahil sa mga damdamin ng tao, kaya niya ako tinatawag na hindi patas at hindi makatarungan, at sinasabing hindi ko iniintindi ang mga damdamin ng tao sa aking pamamahala sa mga bagay-bagay. May kamag-anak din ba ako sa ibabaw ng lupa? Sino, katulad ko, ang nakapagtrabaho na araw at gabi na hindi iniisip ang pagkain o pagtulog para sa kapakanan ng buong plano ng aking pamamahala? Paanong maikukumpara ang tao sa Diyos? Paanong magiging kaayon ng Diyos ang tao? Paano maaaring maging kauri ng tao na nilikha ang Diyos na lumilikha? Paano ako maaaring manahan at kumilos na kasama ng tao sa lupa? Sino ang nagmamalasakit sa aking puso? Ang mga dalangin ba ng tao? Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang takbo ng gawain ng Diyos. Ito ay para ihiwalay ang lahat ng lumalaban sa Diyos mula sa mga tunay na nananampalataya sa Kanya. Ang mga tunay na nananampalataya sa Diyos ay tatanggap ng Kanyang proteksyon at biyaya, habang ang mga lumalaban sa Kanya ay isusumpa at paparusahan. Tinutukoy ng Diyos ang kalalabasan ng bawat tao batay sa kanilang asal at mga gawa, pati na rin sa kanilang kalikasang diwa, at walang puwang ang paboritismo o palakasan. Sa sambahayan ng Diyos, ang katotohanan ang may kapangyarihan, at walang pagkiling o paboritismo. Ngayong malapit nang magwakas ang gawain ng Diyos, isa-isang nabubunyag ang lahat ng uri ng tao. Ito ang panahon para ihiwalay ang mga panirang damo sa trigo. Ito ang panahon ng pagtatahip ng Diyos. Bagamat napakalapit ng kaugnayan namin ng nanay ko sa dugo, ang kanyang huling kalalabasan ay isang bagay na hindi ko kayang pagdesisyonan. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Kung anong uri ng pagdurusa ang pagdadaanan ng nanay ko sa buhay na ito, at kung ano ang kanyang magiging huling kalalabasan at hantungan, ay nakasalalay sa kanyang sariling mga pagpili at tinutukoy ng landas ng kanyang tinatahak. Gaano man ako karaming beses na nakipagbahaginan sa kanya o sinubukang panatilihin siya sa iglesia, ang kanyang kalikasang diwa ay sa isang hindi mananampalataya at ang pananatili niya sa iglesia ay makakagulo lamang sa buhay iglesia, makakaapekto sa kalagayan ng mga kapatid at hindi magtatagal, mabubunyag siya at matitiwalag. Ang pagtanggi kong iulat ang pag-uugali ng nanay ko ay pagkilos ng dahil sa damdamin. Sa kanyang tungkulin, palaging pabaya at lumalaktaw sa mga proseso ang nanay ko at madalas niyang basta na lang inaabandon na ang kanyang tungkulin. Kapag nakikipagbahaginan sa kanya ang mga kapatid, sumasang-ayon siya sa salita. Pero pagkatapos, ay kumikilos pa rin siya ng ayon sa gusto niya nang walang anumang pagsasaalang-alang sa mga interes ng iglesia. Nang ilantad at pungusan siya ng lider, nakipagtalo siya gamit ang baluktot na pangangatwiran at nagalit. Matapos siyang matanggal, walang tigil niyang kinulit ang mga tao, binaluktot ang mga katunayan at dumaing na ginawan siya ng mali. Wala siyang ginampan ng anumang positibong papel sa iglesia.
At palagi siyang nagdudulot ng mga pagkagambala at panggugulo at naaapektuhan ang paggampan ng mga kapatid sa kanilang mga tungkulin. Napakaraming pagkagambala at panggugulo ang idinulot ng nanay ko sa iglesia at hindi niya kailanman tinanggap ang katotohanan kahit katiting. Masyado nang halata ang kanyang pag-uugali bilang isang hindi mananampalataya at alam na alam kong dapat na siyang paalisin. Pero pinrotektahan ko pa rin siya at ayaw kong iulat ang kanyang pag-uugali. Hindi ba't pinoprotektahan ko lang si Satanas at pinagtatakpan ng isang hindi mananampalataya? Ang pamumuhay sa damdamin ay naging dahilan para hindi ko makilala ang tama sa mali at maging ganap na di makatwiran. Hindi ba't naninindigan ako sa pagsalungat sa Diyos? Sa puntong ito ko lang sa wakas naranasan kung bakit labis na kinasusuklaman ng Diyos ang mga damdamin ng tao. Sabi ng Diyos, dahil sa mga damdamin sa pagitan ng mga tao, kaya ako naitaboy sa isang tabi. At sa gayon ay naging iba ako sa kanilang paningin. Dahil sa mga damdamin sa pagitan ng mga tao, kaya ako nakalimutan. Dahil sa mga damdamin ng tao, kaya niya sinasamantala ang pagkakataong kunin ang kanyang konsensya. Dahil sa mga damdamin ng tao, kaya siya laging tumututol sa aking pagkastigo. Dahil sa mga damdamin ng tao, kaya niya ako tinatawag na hindi patas at hindi makatarungan. Nang maisip ko ito, nakaramdam ako ng tunay na pagkakautang sa Diyos. At sa puso ko, nagkaroon ako ng matinding pagnanais na magsagawa ayon sa mga hinihingi ng Diyos. Alam kong hindi na ako pwedeng mag-atubili pa sa bagay na ito, kaya iniulat ko ang lahat ng pag-uugali ng nanay ko. Makalipas ang 1 buwan, bumalik ako sa bahay at sinabi sa akin ng nanay ko ng walang ekspresyon na pinaalis na siya sa iglesia. Pagkatapos, sinisi niya ako. Bakit mo sinabi sa kanila ang lahat ng sinabi ko sa iyo? Talagang wala kang utang na loob at wala kang konsensya. Hindi ako makapaniwalang ipagkakanulo mo pati ang sarili mong ina. Nang marinig kong sabihin niya ito, labis akong nasaktan at nabagabag. Para bang may nagawa akong masama sa kanya at nahiya akong harapin siya. Pero maya-maya, napag-isip-isip ko, bakit ako sobrang takot sa mga paratang at reklamo ng nanay ko? Kumilos naman ako ayon sa mga prinsipyo. Napagtanto kong muli na naman akong nalilimitahan ng damdamin, kaya tahimik akong nagdasal sa Diyos sa puso ko. O Diyos, sa usaping ito, ano ang tamang paraan para ako ay magsagawa? Sa sandaling iyon, naisip ko ang isang sipi ng salita ng Diyos. Mahalin kung ano ang minamahal ng Diyos at kamuhian kung ano ang kinamumuhian ng Diyos. Ito ang prinsipyong dapat sundin. Sa pag-iisip sa mga salita ng Diyos, naramdaman kong talagang nabigyang liwanag ang kalooban ko. Pinaalis ang nanay ko dahil nagdulot siya ng napakaraming pagkagambala at panggugulo. Hindi niya talaga tinanggap ang katotohanan at wala siyang positibong epekto sa iglesia. Wala akong ginagawang masama sa kanya sa pag-uulat ng kanyang pag-uugali. Sa halip, isinasagawa ko ang katotohanan at kumikilos ako ayon sa prinsipyo at hindi ko kailangang makonsensya. Ang pagpapaalis sa nanay ko ay batay sa mga prinsipyo ng iglesia. Ngayon, hindi lang siya tumatangging magsisi, kundi nagsasabi pa ng ganoong mga bagay. Lalo akong nakatiyak na ang kanyang kalikasang diwa ay sa isang hindi mananampalataya. Kung mananatili ang ganoong tao sa iglesia, tiyak na guguluhin niya ang buhay iglesia ng mga kapatid at wala siyang maidudulot na anumang pakinabang sa iba. Dapat siyang paalisin. Sinasabi ng Diyos na mahalin ang kanyang minamahal
at kamuhian ang kanyang kinamumuhian. Wala akong ginawang masama sa pagkilos ayon sa mga prinsipyo. Nang maisip ko ito, gumaan ang pakiramdam ko at wala na akong naramdamang anumang pagkakautang o pagkakonsensya sa nanay ko. Matapos pagdaanan ang karanasan ng pagpapaalis sa nanay ko, nagkaroon ako ng kaunting pagkilatis sa pag-uugali ng mga hindi mananampalataya at nakita ko na kapag tinatrato mo ang mga tao batay sa damdamin, nawawalan ka ng mga prinsipyo sa iyong mga kilos. Alam kong hindi na ako pwedeng kumilos batay sa damdamin. Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito para matutunan ang aral na ito.